Hello mga idol, salamat sa patuloy na pagsuporta. Ipagpatuloy na natin ang kwento ni Yosong. Sa pagpapatuloy, nakarating na ang grupo ng ating bida sa Soan, sinabi ng tagabantay sa gate na matagal din ang naging paglalakbay nila. Mag-iisang buwan din nang makabalik sila Yosong sa Soan, ganon katagal para matapos nila ang paglalakbay. Mas madali na nung pabalik sila sapagkat wala na silang dala ng mga bagahe, nagkaroon din si Yosong na pagkakataon na mapag-aralan ang mga rewards at bagong abilidad na natanggap niya, samantalang proud sina Giho at Soso sa bagong hairstyle ni Yosong. Ang una ni Yosong tinignan ay ang map ng Junguan, lumilitaw ito ng malinaw, lumalabas siya na transparent kapag tinatawag niya ito tulad ng status window niya, ngunit ito ay higit pa sa isang mapa, wala pa nakikitang gantong katulad si Yosong, ito ay parang misteryosong iskultura na gawa sa liwanag. At ang gantimpala naman na ito ay ganap ng nakalimutan ni Yosong tungkol dito pagkatapos ng pakikipaglaban sa Prowling Dragon Clan. Salamat sa abilidad na ito ay sa wakas na iintindihan na ni Yosong kung para saan ang level up, abilities main map, and max, ang lahat ng banyagang sulat ay may katuturan na para kay Yosong. Bukod dito ay natuto din si Yosong ng cooking at key transference technique sa paglalakbay at ang mga ito ay mga permanently active tulad ng third eye niya, di man may consider na martial arts technique ang cooking niya subalit malaki ang naging tulong nito nung naglalakbay sila dagel sa mga plus stats na nabibigay ng naluluto niyang pagkain. Ngunit higit sa lahat ang abilidad na key transference technique ang pinakakailangan niya ngayon. Nagpaalam na ang Mupong Security sa mga disipolo ng Chonbong Academy, sinabihan silang lahat ni Mupong leader na maganda ang pinakita nilang lahat sa escorting trial. Dumiretso si Yosong sa training center, at napansin siya ni Soso, alam niya na nung nakaraan buhay niya ay 46 years bago siya nagkaroon ng 10 years worth of key training, subalit ngayon sa bago niyang buhay ay kayanan niya ma-manage ang pagkontrol ng tri-principal key, salamat sa pag-training sa kanya ni Master Ma, subalit kailangan niya peren mapahusay ng pagganap ng acupuncture, dahil ang genetic limitations ng inner key niya ang pinakamalaking hadlang sa kanya, ito ang pader na di niya kayang lampasan kahit anong pilit niya matuto ng martial arts. Nagtataka si Soso habang tinitignan ng ating bida. Nagdesisyon si Yosong praktisin ang key transference technique, kusang gumalaw ang katawan niya para makadaloy ang mga enerhiya niya sa 8 pambihirang meridians. Subalit napagtanto niya na di naman masyado tumataas ang key niya, na halos wala naman pinagkaiba sa tri-principal key training niya pero ang proficiency level ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa, tulad ng mga na-experience na niya sa mga pagtaas ng level ng proficiency ng ibang ability niya tulad ng Third Eye, Sword Mastery at Axe Mastery ay pag tumaas ang level ng proficiency ay mas naging epektibo ito. Kumpiyansado siya na mas bubuti ang key transference technique niya kapag mas tumaas ang level nito. At tungkol naman sa Nibble Steps, alam niya na ito ang pinakamalakas na ability niya ngayon subalit masyadong maraming key energy ang nagagamit niya dito, na sa bawat gamit niya ay nababawasan ng 10% ang maximum inner key niya kahit na gaano pa karami ito, kung kaya hanggang 10 beses lang niya pwede magamit ito, at depende pa kung gumamit pa siya ng ibang technique mas mababawasan sa 10 ang paggamit niya, kaya kailangan na niya pataasin ang level nito. Habang nag-meditate ay lumapit sa kanya si Soso, sinabi ni Soso na kakabalik lang nila pero nag-umpisa na agad si Yosong mag-training. Kinagulat ni Yosong ang paglapit ni Soso, pati ang pag-key transference technique niya ay naputol din, sinabihan ni Yosong si Soso na kailangan niya mag-training para bumawi sa kakulangan niya sa talento. Nagtaka si Soso sa sinabi ni Yosong at tinatanong kung kulang pa ba sa talento si Yosong, samantalang siya lang ang nakatalo sa isang dakila na si Chorang Yung ng Mount Hua. Wala na lang masabi si Yosong sa sinabi ni Soso, alam niya na sa tingin na iba ay talentado siya subalit natalo niya lang naman talaga si Chorang dahil sa alam na niya kung paano kontrahin ang strategies against Mount Hua at dahil na din sa nimble steps niya. Ang mga kaalaman niya noon sa dati niyang buhay ang naging dahilan kung bakit siya naging main disipolo pati na din ang pagkatalo niya sa mga bandido at lahat ng iyon ay napagtagumpayan niya dahil napaghanda na niya. Pero kung wala ang mga kaalaman na yon ay alam niya na wala pa rin siya sa kalakingkinggan, at kung si Giho, Soso o si Chorang ang nabuhay ulit at malaman ang mga mangyayari sa hinaharap ay di niya ma-imagine kung gaano sila magiging mas malakas. Alam ng ating bida na palaging nasa tabi niya ang swerte subalit hindi niya alam kung hanggang kailan siya suswertehin ngunit may isang paraan siya na pwedeng gawin at ito ay ang magtrabaho ng husto. Sinabi ni Yosong kay Soso na hindi niya man alam kung ano ang tingin sa kanya nito.
Subalit may isang bagay na alam niya na talentado siya. Tinanong ni Soso kung ano yun, at habang nakatingin sa kanyang kamay ay sinagot niya si Soso na ang pagtatrabaho ng husto ang pinakatalento niya. Tinanong naman siya ni Soso kung ano ba ang gusto ni Yosong marating sa buhay kung bakit siya nagtatrabaho ng husto, at kumpiyansa naman sinagot ni Yosong na ang gusto niya makamit ay ang maging pinakamahusay na mandirigma na makikita sa buong mundo. Napapikit at napangiti na lang si Soso sa narinig niya, habang si Yosong ay dismayado sapagkat ang akala niya ay tinatawan lang siya ni Soso, subalit sinabi ni Soso na di niya ito pinagtatawanan habang nag-beautiful eyes. Ayaw pa din maniwala ni Yosong at sinabi niya na nagagawa pa magsinungaling ni Soso. Narinig niya daw ito na tumawa, habang si Soso ay pinapaliwanag na ngumiti lang siya. Alit sinabi ni Yosong na halos parehas lang yon, at tinanong niya kung bakit ito ngumiti, sabay tapik-tapik sa balikat ni Yosong at sinabi niya na masaya lang siya sapagkat nagpagupit na ng buhok si Yosong. Nagpalom na si Soso at sinasabihan niya si Yosong na wag na lang pansinin ang mga sinabi niya, kailangan na daw ni Yosong maligo sapagkat naamoy niya na mabaho na ito, di na lang makapaniwala si Yosong sa mga pinagsasabi ni Soso. Habang paalis ay makikita natin na namumula ang pisngi ni Soso, habang si Yosong naman ay di makapaniwala sapagkat ang akala niya ay pagkatapos siya pagtawanan ni Soso ay umalis na lang ito ng basta-basta. Habang sa kalaliman ng gabi na napakaraming mga bituin ay patuloy pa din si Yosong na nag-key transference technique, habang napansin ni Soso na di peren umuuwi si Yosong at pinagmamasdan niya ito habang nasa taas siya ng palasyo. Sinasabi niya na ang totoo kaya siya ngumiti ay dahil naniniwala siya na makakamit ni Yosong ang pangarap niya na maging pinakamahusay na mandirigma sa mundo. Samantalang sa kabilang dako ay misteryosong lalaki na nakatingin sa mga bituin, habang nagsisigarilyo ito ay may mga mandirigma na dumating at nagbigay ng galang sa kanya. Sinabi ng mga mandirigma na agaran sila pumunta nang malaman nila na nakabalik na sa Soan ang misteryosong lalaki. Habang nagsisigarilyo ay sinabi ng misteryosong lalaki na kaya lang siya pumunta ng Soan ay para makalakap ng impormasyon, subalit may narinig siya na nakakaintriga na balita na sinagot naman ng mga mandirigma na meron nga, at nangyari yun magdadalawang buwan na nakalipas. Nakangiti na sinabi ng misteryosong lalaki na pumunta pala sa Soan ang blossoming blade master na si Chorang. Nang dahil sa pag-ambush ng mga bandido at ang mga kaguluhan na nangyari sa Mount Wa ay ang mga pagsusuri sa mga pagsubok sa pag-escort ay mas matagal kaysa sa aktwal na pagkumpleto ng trials, at sa tanggapan ni Taegon ay naipaliwanag na ni Mupong leader ang mga nangyari sa paglalakbay nila at kung bakit di rin natuloy ang arranged marriage ni Soso, at sa wakas ay nakahinga na siya ng mabuti sapagkat mukhang naintindihan naman ni Taegon. At kagaya ng dati sa Murem, ang mga Daisy Polo ng Chonbong Academy ay bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay, at ang nagbago lang ay ang pakikitungo kay Yosong ng mga nakasama niyang mga senior disciples sapagkat naging friendly na ang mga ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan since nangyari ang escorting trials ay inilabas na ang listahan ng ranking sa naganap na escorting trials, at ang ating bida ang first place, na sinundan ni Giho at ni Soso. Nagkaroon din ng Chonbong Academy ng maraming mock test para sa paparating na Dragon Phoenix exam. Sakop ng mock test na to ang iba't ibang mga paksa na kinasasangkutan ng iba't ibang mga diskarte sa martial arts, at ang kabuuhan na resulta ay ipinaskil. Habang tinitignan ni Giho ang listahan ay napapasabi na lang siya na para saan pa ang mga ito. Tinanong naman siya ni Yosong na kung ano ba ang ibig niya ipahiwatig. Sinabi ni Giho na ang mga resulta ng marka ay hindi pa nagbabago ng isang beses, kaya para saan pa ang mga ta, kung sumasang-ayon din ba daw sa kanya si Yosong bilang nangungunang Daisy Polo. Alam ni Yosong na may punto naman talaga si Giho. Pagkatapos ng escorting trial ay si Yosong na ang nasa first place sa ranking, na sinundan ni Giho at Soso. Ang isang bagay lang na nagbago sa ranking ay si Jindo dahil malaki ang tinaas nito sa ranking na nakakaalarma sa lahat sapagkat ang original nitong rank ay nasa baba ng rank 10 sa kadahilanan na disqualify ito sa escorting trial, subalit sa final result ay nasa 4th place na ito. Subalit kahit si Jindo ay ramdam niya na kung gaano nakalayo ang kakayahan niya kumpara sa tatlo na sila Yosong, Giho at Soso. Sinabihan ni Yosong si Giho na konting tulog lang ang kailangan nito para maabutan siya, subalit sinabihan siya ni Giho na matagal na niyang sinabi na ang pagtulog ng marami ay ang basic human needs at kailangan matulog ng 12 hours sa isang araw para gumana ng maayos ang katawan at ang utak. Wala na lang masabi si Yosong kay Giho at sa basic human needs nito, habang si Soso ay pinagmamasdan lang sila.
Nagpaalam si Giho na iiglap muna siya ulit habang si Soso ay di pa rin maintindihan, di niya maintindihan kung bakit natatalo siya sa isang tao na walang ginawa kundi ang matulog lang habang si Jindo ay sinusubukan kausapin si Soso. Sabay na napalingon si Yosong at Giho nang marinig nila ang boses ni Jindo. Tinanong ni Soso kung ano ang kailangan ni Jindo. Naagaran niya naman na sinabi na may gusto siya pag-usapan kasama si Soso kung pwede ba daw sila mag-usap habang pabalik. Pumayag naman si Soso at tumingin sa dalawa na pinagtataka naman ng dalawa dahil nakikita nila na sumisenyas si Soso na sundan sila ng mga ito. Habang naglalakad pabalik ay tinanong ni Soso kung ano ba ang gustong pag-usapan ni Jindo. Sinabi naman ni Jindo na 2 taon lang ang nakalipas ay maayos naman ang turingan nila noon pero ngayon ay sa tingin niya ay sobrang laki na ng pinagbago, siguro ay sa kadahilanan na disappoint si Soso sa kanya. Habang ang dalawa ay patuloy na sumisilip at nakikinig sa pinag-uusapan ni Sosos at Jindo. Nagpaalam si Jindo na aalis na siya sa academy ngayon araw, babalik muna siya sa kanyang bayan kung saan siya pinanganak at lumaki para mapaayos ang kamay niya, habang makikita natin sa mukha ni Soso na di siya interesado sa mga pinagsasabi ni Jindo. Tinanong ni Soso si Jindo kung may gusto ba nitong ipagtapat sa kanya ang mga pagsisisi bago ito umalis. Subalit tinanong lang siya ni Jindo na kung gusto ba daw ni Soso na sumama sa kanya papunta sa Sakhan, kaya niya daw ibigay ang lahat para kay Soso. Tinanong ni Soso kung ano talaga ang rason bakit gusto siya isama nito na sinagot naman ni Jindo na gusto niya na magkaroon sila ng relasyon. Nagulat ang dalawang tsesmoso sa narinig nila at kitang-kita sa itsura nila ang hilakbot habang si Jindo ay may napansin at parang may narinig daw siya sa taas ng bubong, subalit agara naman sumagot si Soso na tinatanggihan niya ito, pahabol niya pa na tumatakas lang naman daw si Jindo sa sitwasyon na meron siya ngayon, batid pa niya na pwede pa si Jindo mag-take ng Dragon Phoenix exam, subalit napagdesisyonan na 3 lang ang Daisy Polo na matatanggap sa Higher Institute of Murem, hindi lang sa na-disqualify siya sa escorting trials, pang-apat lang din siya sa pwesto sa likod ni Yosong, Giho at si Soso. Kung ang gusto ba daw ni Jindo na tumakas siya kasama si Jindo sa hometown nito ay tinatanggihan niya ito. Sinabi ni Jindo na hindi naman daw ganon ang gusto niya mangyari, ang gusto niya lang ay makapasok sila sa Higher Institute ng magkarelasyon na sapagkat kayang-kaya niya daw makapasok sa Higher Institute of Murem kahit ano pa man ang mangyari. Subalit agara naman tinanggihan ni Soso ito, wala daw siya plano pumunta kahit saan o makipag-date kay Jindo kahit kailan, habang makikita natin ang galit sa mukha ni Jindo sa rejection na natanggap niya, sabay pag-galit na nagtanong na kung bakit ayaw na nito makisama sa kanya at parang nandidiri pa ito, lahat ng iyon ba ay dahil kay Yosong, napahinto sa paglalakad paalis si Soso sa narinig niya. Mapang-asar naman si Giho na sinasabihan si Yosong na siya pala ang dahilan at sinisisi ni Jindo, habang ang ating bida ay dismayado at sa isip-isip niya ay nasorpresa siya na makita na magtapat ng nararamdaman si Jindo kay Soso, at ngayon siya pa ang sinisisi kung bakit ayaw sa kanya ni Soso. Alam ni Yosong na hindi magkakajowa si Jindo sa mga diskarteng marino niya na ganyan, wala pa rin pinagbago si Jindo kahit sa dati niyang buhay. Subalit alam talaga ni Yosong kung bakit aalis na si Jindo sa academy, wala talaga siyang pag-asa makapasok sa Higher Institute of Murem kapag manatili pa din siya dito, kahit ang mga magulang niya ay napagtanto na din ng mga yon, tulad nga ng sabi ni Soso na pwede pa sila mag-take ng Dragon Phoenix exam subalit 3 lang ang matatanggap at walang kumpiyansa si Jindo na makakasabay siya sa 3 na yon. Samantalang sa kabilang banda ay nilapitan ni Jindo si Yosong, sinabi nito na kasalanan lahat ni Yosong, expected na ni Yosong ang pagbisita sa kanya ni Jindo para ulitin ang mga sinabi nito sa harap ni Soso, ngunit iba ang nataman niya sa pagkakataong ito, well siguro nga kung hindi dahil sa kanya, ay kasama pa din si Jindo sa orihinal na 3 Daisy Polo na makakapasok sa Higher Institute at yon ay si Giho, Soso at Jindo, subalit ngayon ay hindi na siya kasali sa 3 yon, and just like that, isa pang bagay ang bago mula sa nakaraan. Habang papaalis na si Jindo ay sinabihan niya si Yosong na sisiguraduhin niya na tatalunin na niya ito pag magkita ulit sila, sinagot naman ni Yosong na kahit ano pa ang sabihin ni Jindo wala siya pakialam, sa isip-isip ni Yosong ay sa totoo lang ay walang ginawang masama sa kanya sa buhay na ito si Jindo at si Chorang, naging magkaaway lang sila dahil hindi kaya ni Yosong bitawan ang dati niyang buhay, ngunit ano ang magagawa niya tungkol dito? Kapag naalala niya ang nakaraan niyang buhay ay naalala niya ang mga sakit na naidulot ni Jindo at Chorang, si Jindo na sinira ang buhay niya nung isang trainee pa lang siya sa academy sa dati niyang buhay, at si Chorang naman ay inagaw sa kanya ang asawa niya.
Sa huli pareho silang nag-udyok kay Yosong para lumakas, ipaubaya na lang ni Yosong sa hinaharap para makita kung ano ang mangyayari sa kanila. Sa tahanan ni Yosong, habang may bitbit siyang alak ay alam niya na marami pa siyang mahahalagang bagay na dapat gawin. Sinalubong si ni Juju, napagtanto ni Yosong na ang bilis lumaki ni Juju, 3 buwan na nung pinanganak si Juju, masyadong mabilis ang paglaki ni Juju, kung sa bagay ay mythical beast pala si Juju. Habang kinukuha ng tatay ni Yosong si Jujo ay binati siya nito sa pag-uwi, habang karga si Jujo ay sinabi ng tatay niya na natanggap niya na ang report card ni Yosong at maganda ang pinapakita nito. Mayabang naman na sinabi ni Yosong na alam niya na sasabihin ng ama niya yan once na makita ang grado niya, subalit paalala naman ng tatay ni Yosong na huwag siya maging pabaya at ipagpatuloy pa ang pagsusumikap. Habang nagsisili ng alak para ibigay kay Jujo ay tinawag ng ating bida ang kanyang tatay. Seryoso niya sinabi na wag ito pupunta sa lugar ng Ocean bukas, sinagot naman siya ng ama niya kung ano ba ang ibig niyang sabihin, dagdag pa niya bakit kailangan ibalik ang dati nilang pinag-usapan. Seryoso naman si Yosong habang nakakumong ang kamay na kailangan niya pigilan ang masamang pangyayari na nangyari sa dati niyang buhay, kailangan niya baguhin ang hinaharap para sa kanya at sa kanyang ama. Sinagot naman siya ng kanyang ama na may rason kung bakit siya bibisita sa Ocean, subalit seryoso na sinabi ni Yosong na may masamang mangyayari sa kanyang ama kapag pumunta ito bukas sa Ocean. Nagtataka ang kanyang ama sa mga pinagsasabi ni Yosong, subalit direktang sinabi ni Yosong na mamamatay ang kanyang ama bukas kapag tinuloy nito ang pagpunta sa Ocean. Nagulantang ang kanyang ama sa kanyang narinig at nagalit ito sa kanya sabay binatukan si Yosong. Kinagabihan ay makikita natin na 2 mandirigma nagpapatrol, ang isa ay nagrereklamo sa mabahong amoy, habang ang isa ay humihiling na sana ay umulan para mahugasan ang baho. Ang village na ito ay maliit na nakatago sa pinakasulok, ang lugar na ito ang pinakamalalim sa lipunan higit pa sa inaasahan nila. Ang lugar na ito ang tinatawag na Chon Village, isang lugar na puro dumi at putik na maraming nakatirang mahihirap. Habang naglalakad sila, ay alam ni Yosong na palihim na tumutulong ang kanyang ama sa Nayonato. Hindi niya alam na ito pala ang dahilan kung bakit madalas pumunta ang kanyang ama dito sa nakaraang buhay niya. Ang alam lang ni Yosong ay dito sa lugar na ito namatay ang kanyang ama, inaalagaan pala ng kanyang ama ang pamilya na naulila ng kanyang matalik na kaibigan na nakilala niya sa paglalakbay. Sinabi ng ama niya na isa sa rason bakit siya bumisita dahil alam niya na lumalamig na, habang kinakatok ang pinto ay sinasabihan niya si Yosong na alam niya na nakafocus si Yosong magpalakas para umabante subalit kailangan niya tandaan na kailangan niya tumingin parent sa likod niya para matulungan ang mga tao sa paligid niya. Sinagot naman siya ni Yosong na sana ay sinabi niya sa kanya ng maaga ang dahilan kung bakit siya pumupunta dito, nasa isip ni Yosong kung sino ang pumatay sa kanyang ama noon, kahit isang ebidensya ay wala siya noon, kaya walang may gustong tumulong sa kanya noon, subalit ngayon ay siya na bahala sa lahat ng mangyayari ngayon. Habang binubuksan ng pinto ay tinatanong ng kanyang ama kung may gising pa sa kanila. Binati ng kanyang ama si Younggi at Ho at sinabi niya na may papakilala siya subalit di na niya natapos ang sasabihin niya. Humihingi ng tulong ang 2 bata habang umiiyak, habang hawak ng isang bandido si Younggi ay sinasabi niya na gusto silang kunin paalis ng isang bandido. Tinignan sila ng bandido na may isang mata at sinasabihan sila na isarado ang pinto at umalis na sila. Subalit agad na sinugod ng kanyang ama ang bandido at hinawakan niya ito para di makagalaw habang sinasabi na kung ano ba ang balak nitong gawin sa mga inosenteng bata, ngunit napangiti lang ang bandido at sinasabihan ng ama ni Yosong na dapat ay wag na ito nakikialam sa baylongsad ng suntok sa ama ni Yosong na kinagulat naman ng ama niya, subalit bago pa ito tumama ay sinagang ng ating bida ang paparating na suntok sa kanyang ama, iniisip ni Yosong kung ito ba ang tao na pumatay sa kanyang ama noon, tinanong niya ito kung ano ang ginagawa nito. Nilakasan ni Yosong ang pagkakahawak sa kamay ng bandido at sa lakas ni Yosong ay napapa-array na lang ito at nagtataka siya kung bakit ang lakas ng ating bida, tinanong ng bandido kung sino Yosong. Binitawan na ng ating bida ang kamay ng bandido at sinasabihan siya na may alam pala si Yosong sa martial arts, sinabi ng bandido na naparaan lang siya dito para kuhain ang kanyang pera. Nainutang ng magulang ng mga bata, tinanong ni Yosong kung magkano, na kinagulat naman ng bandido, seryosong tinanong ni Yosong ulit kung magkano ang utang ng pamilyang ito, na mayabang naman na sinasabi ng bandido na kung babayadan niya ba iyon, sabay sabi na nagkakahalaga ng 1,000 yang, kinagulat ni Yosong ang laki ng halaga, nasa isip niya na
na ang pera na ganon kalaki ay kaya ng pakainin ang buong village para sa ilang taon, nagagalit si Yosong sa pandurugas na ginagawa ng bandido. Kumuha ng kahoy na pamalo ang bandido at sinasabi niya na ang sabi sa kanila ng leader nila na may apat na klase ng tao lang sa mundo, ang una ay ang mataas na klase, sila ang mga tao na mas mataas pa sa mga ulo nila, sila ang nagkokolekta ng pera. Ang pangalawa naman ay ang mga mayayaman na hindi na kailangan pa mangutang para mabuhay. Ang pangatlo ay ang mga tao na baon sa utang para mabayaran ito. At ang pang-apat ay ang mga tao na walang kakayahan mabayadan ang mga utang, katulad ng mga batang ito, habang nakatutok sa paan ng bata ang pamalo na kahoy. Inilipat ng bandido ang kahoy sa harap ni Yosong, tinatanong niya ito kung saan kaya nabibilang ang matapang na mandirigma na katulad ni Yosong. Tahimik na pinag-aaralan ni Yosong ang galaw ng bandido, alam niya na hindi ito basta-basta, napansin niya na may disiplina ito at hindi agad bumubunot ng espada, napagtanto niya na nabibilang ito sa mga tanyag na grupo dahil sa kasuotan nitong maganda. Agaw pansin sa kanya ang tato sa braso nito, ito ay isang itim na ahas, iniisip ni Yosong kung saan nakla nabibilang ang bandido na ito. Seryosong tinanong ng ating bida ang bandido kung bakit nila kinukuha ang mga bata, mayabang nang ngumiti ang lalaki na may isang mata, sinabi niya na may dalawang paraan lang kung papaano mababayadan ng mga taong nabibilang sa ikaapat na kals ng tao ang mga utang nila. Una ay bayadan ng mga utang nila, pangalawa ay kailangan magbigay ng mga bagay na kapaki-pakinabang para makabayad. Nagagalit na sinabi ni Yosong na kung ang plano ba ninyo na ibenta ang mga bata bilang mga alipin, sinagot naman siya ng bandido na sa panahon ngayon, hindi na lang ang mga tao na nasa tamang edad ang maganda ibenta sa panahon ngayon. Mabenta ang mga batang babae at mga batang lalaki lalo na kapag magaganda sila, pwedeng PWDE sila ibenta kahit saan, ang mga bata na ngayon ang paboritong putahe ng mga mayayaman at makapangyarihan. Hindi nagustuhan ni Yosong ang sinabi ng bandido at naghahanda na siya bunutin ng espada niya, sinabihan siya ng bandido na makinig siya sa sasabihin niya, alam niya na natuto ang ating bida ng mga martial arts subalit mas makakabuti na wag na niya subukan, dahil hindi siya nag-iisa na pumunta dito na kinagulat naman ni Yosong ang nakita niya. Sinabihan si Yosong na huwag siya gagawa ng hindi kaaya-aya kung ayaw niya makita ang ama niya na mamatay, subalit matapang na sinabi ng kanyang ama na huwag ito mag-alala sa kanya, kunin ang mga bata at iwanan na siya. Habang nakatutok ang talam sa leeg ng kanyang ama, ay sinasabi nito na patayin na lang siya, mayabang naman na tumatawa ang isa pang bandido na nanggaling sa silid at kinukutsa si Yosong, gusto pa daw magpapabayani. Sinabi ng mayabang na bandido na kahit pa mamatay ang ama ni Yosong ay hindi na rin ito makakatakas pa, habang napapalibutan ay sinabi ng mayabang na bandido na papatayin din daw nila ang ating bida tulad ng pagpatay nila sa ina ng mga bata na may sakit na nakakahawa. Binalaan naman siya ng kasamahan niya mag-ingat sapagkat may kaalaman si Yosong sa martial arts, habang sinasabi naman ng isang bandido na may hawak sa ama niya na huwag siyang gagalaw kung ayaw niya makita ang ama niya na maputulan ng ulo. Umiiyak na lumapit ang mga bata sa nanay nila na nakahandusay at wala ng buhay. Nagagalit si Yosong sa ginawa ng bandido sa ina ng mga bata, kaya pala palagi pumupunta ang kanyang ama para tulungan ng pamilyang ito kesa kunin ang mga ito ay sa kadahilanang ang kanilang ina pala ay may sakit na nakakahawa. Mayabang lang pinagmamasdan ng bandido ang mga bata habang umiiyak, galit na galit si Yosong na tinatanong bakit mo siya pinatay, wala naman dahilan para gawin yon, ngunit mayabang na sinabi nito na ang produkto nila ay dapat walang damage o depekto, dagdag pa ng bandido na sa kadahilanan na ayaw iwan ng mga bata ang ina nila kaya tinapos na niya ito. Nagtataka ang isang bandido sapagkat ang alam niya ay may kasamang pusa si Yosong. Napatanong siya kung nasaan ito ngayon, tumingala ito at nagulat sa nakita niya, isang dambuhalang pusa ang nakikita niya, galit na nakatingin sa kanya. Makikita ang galit kay Yosong, gustong-gusto niya noon malaman kung sino ang pumatay sa ama niya, ngayon ang mga halimaw na yon ay nasa harap na niya. Mayabang na sinasabi ng isang bandido habang tinuturo ang ina ng mga bata na di niya daw inaasahan na mamatay agad ito sa isang hiwa lang ngunit di na niya natapos ang sinasabi niya, biglang tumalon ang pusa na si Juju. Direkta sa mukha ng bandido na isa lang ang mata, naguluhan ang bandido na may hawak na espada, saan ang galing ang pusa na ito, sabay mabilis na gumalaw si Yosong at naglansad ng atake gamit ang kanyang axe na direktang tumama sa ulo hanggang kamay ng bandido na may hawak sa kanyang ama.
Pagkatapos kinuha niya ang espada at dali-daling sumugod sa isa pang bandido, sinaksak niya sa ulo ang mayabang na bandido na pumatay sa ina ng mga bata, kitang-kita kay Yosong ang galit, at sinabihan niya ang mayabang na bandido na di niya daw inaakala na mamatay ito sa isang hiwa lang. May lumabas na isang mission, at ang mission na ito ay ang ubusin ng Dark Serpent Clan, sa ngayon ay nakadalawa na siya. Makikita natin ang grupo ng Dark Serpent Clan na naiiba sa ibang pangkat, isa itong special na organisasyon, sa maliit na bayad ay prinoprotektahan nila ang mga merchant, sila ang tagapagbantay sa back alley, nagpapautang din sila at kapag hindi nakabayad ay kinukuha nila ang mga bagay na may pakinabang sa kanila. Samantalang makikita natin ang isang bandido na bagbog sarado at nagtatalsikan na ang mga ngipin, sinabihan ng ating bida na hindi sila ang tagapagbantay ng ano paman, sila ay mga grupo lamang ng mga nagpapautang, nagmamakaawa naman ang bandido na wag na siya saktan pa. Sinabi ni Yosong na nasa 20 ang kabuuhan ng grupo nila na nandito sa lugar, ang ibig sabihin ay maraming pamilya na nandito ang may pagkakautang sa kanila. Nagtataka ang bandido kung paano nalaman ng ating bida ang bilang nila, kung pinadala ba siya ng mga nakakataas, tinanong siya ni Yosong na sabihin kung nasaan pa ang iba pa nilang kasama kung ayaw na niya mabugbog pa. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang isang miyembro ng Dark Serpent Clan na may buhat na isang bata na umiiyak, sinabi ng isang bandido na magmadali ng kunin ang mga bata para makaalis na sila, tinalian ng bibig ng isang bata para hindi na ito makapag-ingay pa. Sa kabilugan ng buwan ay makikita natin ang grupo ng Dark Serpent Clan na may mga bihag na mga bata, at ang mga bata na ito ay umabot na sa 30 at isinasakay sa kalisya ang mga ito mapalalaki man o babae. Habang nag-uusap ang dalawang kapitan ng Dark Serpent Clan ay sinasabi ng isa na dapat ay matagal na sila pumunta dito, mas madali ang trabaho dito kaysa sa kabukiran, tumawa naman ang isa at sinabi na ayos lang, sa ilalim ng ilong, palaging may mas magandang huli sa isang malaking lungsod, tinanong ng isa ang sinabi nito na sa ilalim ng ilong, ang kasabihan na yon ay komplikado na kinakasakit ng ulo niya. Nagtawanan ng dalawa sa kalokohan nila, pero seryoso na sinabi ng isa na ang kasabihan na yon ay narinig niya lang sa lalaking nandun, sabay turo sa isang misteryosong lalaki na nagsisigarilyo. Sinabi ng isa na ang nakatuklas na mas maraming kikitain dito sa lugar na ito ay ang lalaki na nagsisigarilyo, sinabi naman ng isa na alam niya na gusto ng kanilang pinuno na sumali ang binata na yon sa kanila, pabulong na sinabi ng isa na wag na siya magtanong pa tungkol sa binata na yon sapagkat nakita niya ang kanilang pinuno na nagmamakaawa sa harap ng binata habang nakaluhod, kinagulat naman ng isa ang nalaman niya. Sinabi ng isa na wag na lang nila intindihin ang binata, ang importante ngayon ay yayaman na sila pag naibenta na nila ang mga bata, sinagot naman siya ng isa na naalala pa daw niya nung maliit na grupo pa lang sila na naninirahan sa bundok, palagi sila namumblema sa pagkain na kahit ang pagnanakaw sa caravan ay muntik na nila ikaubos, hindi din nila magawa masakop ang isang nayo ng maayos. Sinabi ng isa na kailangan lang nila magpautang ng magpautang para mapuksa nila ang mga tao dito, napakadali lang na trabaho, habang tumatawa ng malakas ay sumang-ayon ng isa pa, pag nagpatuloy pa daw ang gantong kalakaran ay baka maging pangunahing clan na ang grupo nila. Habang nakakross ang mga kamay ay sinabi ng isa na hindi niya kailangan ng maging pangunahing clan, tinanong naman siya ng isa kung ano ba ang gusto nito, gusto ba nito ng isang palasyo, naglalaway naman na sinabi ng isa na ang gusto niya ay ang makuha ang mga bata, tinuro ng isa kung yan ba ng mga bata ang gusto niya, subalit itinanggi naman ito ng isa sapagkat ang mga bata na yan ay mga ibebenta na. Kapag maging mayaman na daw siya ay gusto niya mapalibutan ng mga nasa 50 na kabataan na sasambahin siya na parang hari, sinabi naman ng isa na kung alam niya ba na mabilis lang lumaki ang mga bata, subalit sabi nito na kapag lumaki na ang mga bata ay papalitan niya na lang ito ng mga panibagong bata, tinanong naman siya kung paano niya yon gagawin, habang hawak sa balikat ay sinabi niya na siya ang magbibigay sa kanya ng mga bata kapalit ng mga salapi, tumawa na lang ang isa at sumang-ayon. Biglang naging balisa ang mga kabayo, nagsimula silang pumiglas, naiinis naman ang isang lalaki at sinasabihan niya na dapat patahimikin ang mga bata dahil natatakot sa ingay ang mga kabayo. Subalit sinabi naman ng bandido na ang lahat ng bata ay may takip na sa bibig, ngunit hindi na niya natapos pa ang sasabihin niya sapagkat agaran siya inatake ng ating bida na kinaputol ng ulo niya. Habang tinitignan ni Yosong ang iba pang bandido ay napagtanto niya na nandito pala ang karamihan sa kanila. Nagulat ang dalawang kapitan sa biglaang pagsugod ng ating bida at tinatanong nila ito kung sino siya. Agara naman pinalibutan si Yosong na may layunin na sabay-sabay silang aatake sa ating bida, tinatanong nila kung sino ang naglakas ng loob na kalabanin ng grupo nila.
Matapang naman na sinabi ni Yosong na naparito siya dahil sa biglaan na mission na lumabas at inuutusan siya na ubusin sila, kaya sinabihan niya ang mga ito na huwag nang magtatangka pa na lumaban pa, subalit inutusan na lang ni Yosong na sugurin siya para mas matapos na ng mabilis ang laban. Sinabi ng isang kapitan na marunong sa pakikipaglaban si Yosong, malinis ang pagkakaputol niya ng ulo, sinagot naman siya ng isa na kailangan lang naman nila atakihin si Yosong, mag-isa lang ito samantalang 10 sila, pinapanood din sila ng misteryosong binata sa gilid. Inutusan na ng kapitan na sugurin si Yosong para maipadala na sa kabilang buhay, habang tumatawa ang isa na papasugod ay sinasabihan niya si Yosong na naglakas pa ito ng loob na atakihin sila subalit hindi na niya natapos ang sasabihin niya sapagkat agaran tumama axe ni Yosong sa mukha niya habang binibilang ni Yosong na pang-10 na ang napapatay niya. Umatake sa likod ang isa pang bandido at sinasabihan si Yosong na mamatay na subalit napansin naman agad ito ni Yosong at dali-dali na nag-counter-attack na kinahati ng katawan nito. Natakot ang iba pang natitirang bandido sa nakita nila at dahil sa sobrang takot ay di na sila makagalaw, naagaran tuloy sila sinugod ni Yosong at sabay na hiniwa ang mga ulo nila, tinungtungan ni Yosong ang balikat ng isang bandido at tumalon, habang ang kapitan ng bandido ay nagagalit, inutusan niya ang lahat na sabay-sabay atakihin si Yosong habang pababa, hindi ito makakaiwas habang nasa ere. Subalit nang malapit na tumama ang mga sandata nila ay bigla na lang nawala si Yosong, sabay mabilis na pinaghihiwa sila habang binibilang ni Yosong ang mga napapatay niya na umabot na sa 18. Galit na galit si Yosong habang minumura ang mga taga Dark Serpent Clan. Nagulantang ang dalawang kapitan sa nakita nila, hindi sila makapaniwala na sa isang iglap ay naubos ang mga tauhan nila, nagtataka sila kung saan nanggaling si Yosong na kinukumpara na nila bilang isang halimaw. Napapaluhan na sa takot ang isang kapitan, hindi pa daw siya handa mamatay, sabay lumuhad ito sa harap ni Yosong at nagmamakaawa na huwag siya patayin sapagkat may pamilya pa daw siya na nag-aantay sa kanya sa pag-uwi, handa niya ibigay ang lahat ng pera na meron siya para sa buhay niya. Seryosong tinanong ni Yosong kung may pamilya ba talaga siya, sinagot naman ito ng kapitan na meron siyang anak na lalaki at babae, nagmamakaawa siya na huwag siya patayin. Gayunpaman ay pinutol ni Yosong ang ulo niya, sinabi ni Yosong na kung paano niya nagagawa ang ganito kung may pamilya siya. Tinignan ni Yosong ang natitirang bandido, sa mga tingin ni Yosong ay halos maihina ito sa takot, sabay tawag sa misteryosong binata at humihingi ng tulong, nagmamakaawa ang kapitan na iligtas siya nito, nagulat si Yosong dahil meron pa palang isa, sinabi ng misteryosong binata na tanggapin na lang nito ang kamatayan niya bilang isang parusa na nararapat sa kanya, nagtaka naman ang kapitan sapagkat ang alam niya na ang binata na ang nagsabi sa kanilang pinuno na pumunta sa lugar na ito para kunin ang mga bata. Ngumiti lang ang misteryosong lalaki sabay binugahan siya ng usok ng sigarilyo sa muka, nagulat ang kapitan at si Yosong sa nakita nila. Habang nakatutok ang sigarilyo ng binata sa ulo ng kapitan ay napapatanong na lang ito kung bakit, sabay tuluyan na pinaslang ng binata ang bandido sabay tingin ito sa ating bida, sinabi nito na hindi na kailangan magpasalamat ni Yosong sa ginawa niya, ayaw niya lang talaga sa bandido.